ito po ay napansin or nabatikos ng ilang mga miyembro ng Kamara nung sumailalim po mga kababayan yung DepEd dun po sa usaping budget. So ngayon kung titingnan po natin ang sabi dito, pinamahaya ng mga insekto, inamag na nutriban sa DepEd, school feeding program tinuligsa sa Kamara. So ngayon, ito basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, tinuligsa ng mga miyembro ng House Committee on Appropriation ang nutriban na pinamahaya ng mga insekto at inamag na bahagi ng ipinamimigay sa school feeding program ng Department of Education, DepEd noong 2023. Biruin nyo ha, saglip na i-distribute na sa lahat ng mga kabataan, siguro baka yung iba pang ipinamimigay sa mga estudyante, baka may mga amag na yon. Or di kaya naman mga kababayan, pinamahaya na ng mga insekto. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba pinamamahaya ng mga insekto yan at inaamag? Siguro mga kababayan, yung mga nutriba na yan, matagal nang na-stock at hindi agad-agad na iipamigay sa mga estudyante. Dahil hindi naman yan naamagin kung nakakain agad ng mga estudyante at kung naipapamigay agad sa mga estudyante. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, sa pagdinig ng komite noong gabi ng Lunes, nagtanong si BHW Party List, Representative Angelica Natasha po kaugnay ng lumalabas na ulat ng Commission on Audit or COA sa implementasyon ng 5.69 bilyong school feeding program noong nakaraang taon. Ilan sa mga naging report nito ay yung mga bulok na nutriban na may amag na nutriban o kaya naman may mga pest o insekto sa loob ng nutribans natin. Meron ding kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver, mga questionabling manufacturing at expiration dates kasi either malabo o kaya naman nagbago na ang kulay ng nutriban. Bago pa man yung nakalagay na expiration date, mayroon na ding date, mayroon ding late deliveries at nasitary packaging at boxes ng nutriban, sabi ni Ko. So ngayon kung titingnan natin mabuti mga kababayan, hindi talaga naging maganda yung pamumuno nung panahon ni Sara Duterte nung siya ang sekretaryan ng DepEd. Kasi simpleng nutriban na nga lang mga kababayan. O-orderin mo, pagka-order mo, distribute agad para mapakinabangan ng mga estudyante at hindi lamang po nabubulok. Pero nang dahil mga kababayan sa kapabayaan, kita nyo naman yung nangyari sa nutriban na dapat ay napakinabangan ng ating mga estudyante dahil hindi lang naman basta piso yung halaga niyan. Ano po, yan po mga kababayan ay umaabot ng bilyon, milyon. Ano po, para lamang magkaroon ng pamamahagi or feeding program sa mga estudyante po natin. Tapos mga kababayan, nung panahon ni Sara, napabayaan kaya ganyan yung naging resulta. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Meron tayong 5.69 billion na budget para rito noong 2023. Magkano ang naging wastage from 10 region na ito? Ilang mga bata ang naapektuhan? Tanong nito. Sinabi ni Education Assistant Secretary Dexter Galban na kasalukuyang kinoconsolidate ng DepEd ang mga ulat kaugnay nito at sinabi ni kamakailan lamang na natanggap ng ahensya ang notice ng COA, mga kababayan. So sabi pa dito, eto pa daw mga kababayan, ayan, ayon kay Galban, ang mga sirang nutriban at gatas ay ibinalik sa mga supplier upang palitan at walang dagdag na gastos dito ang gobyerno. Iginiit naman ni Ko ang epekto ng kumakalam na sikmura ng mga estudyante sa kanilang kakayanan na matuto. Mga kababayan, ano po sabi pa dito? Ito pa daw. Basahin pa natin. Pag gutom ang mag-aaral, hindi yan makakapag-concentrate at lesser chance na matuto ang isang mag-aaral. Kaya we really wanted to address the issue. Dagdag pa ni Ko. Ito mga kababayan, tunay ito. Kapag kang estudyante ay hindi nakakakain ng sapat at kapag kang estudyante mga kababayan talagang kumakalamang sikmura, napakalabong matuto niyan. Ano po, dahil mga kababayan, ang estudyanteng gutom talagang kulang na kulang yung kaalaman. Ano po, kaya nga ang ginagawa natin mga kababayan talagang nagdi-distribute tayo ng mga nutriban para kahit papaano magkaroon ng laman ang sikmura ng mga estudyante po natin. Pero kung pabaya talaga mga kababayan, yung mismong sekretary nung panahon na yon, talagang walang mangyayari sa mga ginagawa or mga ipinapatupad nitong departamento ng DepEd. Ano po, dahil nga
Pagkapabaya yung ulo, alangan mga kababayan, damay, pati yung nasa sa baba. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ayon sa bagong talaga ng education na talagang edukasyon Secretary Sani Angara, ang mga supplier ay maaaring ma-blacklist kung mahina ang kanilang performance. Pag paulit-ulit na pumapalpak, pwede i-blacklist yung supplier na yon. And siguro, maglalagay ng damages provision din sa kontrata para medyo matakot ang mga ito, sabi ni Angara. Kapag hindi na fresh yung pagkain o hindi na edible, obligado silang palitan yon at no cost to DepEd, parang warranty ho yun. Giit pa nito, sabi pa dito, sumasang-ayon din naman ang kalihim sa sinabi ni Marikina City Representative Stella Kimbo na maglagay ng special provision sa panukalang 2025 General Appropriation Act upang matiyak na tamang implementasyon ng programa. Nananawagan naman si Teacher Party List Representative Franz Castro na imbestigahan sa insidente. Kailangan maimbestigahan yan. Hindi yung mga remedyohan na yan, kaya okay na yan. Hindi pwede yung ganyan. Nareremedyohan, dagdag pa nitong si Castro. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, nung lumabas itong balitang ito, nakita ng taong bayan yung kapabayaan ni Sara Duterte nung panahon na siya pa ang sekretary ng DepEd mga kababayan dahil maraming mga nasayang, maraming mga problema ang naiwan nitong si Sara Duterte. Katulad na lamang ng mga laptop na nakatambak lamang na saglip na na-distribute na sa mga paaralan. Ano po para napapakinabangan ng ating mga estudyante at ng ating mga guro. Pero dahil nga mga kababayan sa kapabayaan, talagang natambak lamang po ng 4 na taon yung mga laptop na dapat ay napapakinabangan na. So ngayon kung titingnan natin kung sa ganyang senaryo, talagang medyo pabayaan at hindi kayang gampanan ng trabaho, paano pa kaya kung sakasakali mga kababayan na ito ay magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Ano po at mas mataas na posisyon at maging presidente pa, di kawawa ang mga kababayan po nating Pilipino. Anyway, mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa balitang yan na kung saan, eto sayang na sayang talaga, na yung mga Nutriban mga kababayan, na dapat ay naipapamigay sa mga estudyante, ay pinamahayan lamang po ng insekto at inamag nung panahon ni Sara Duterte at nung siya pa ang sekretary ng DepEd mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa balitang yan.